Sa mga pinakabatikan na Benedetta user ng liga. Oo, parang nanggigigil si Nuts pagka ito yung hero na gamit niya eh. Pero kanina nakita naman natin naging effect ni Vayne sa naging performance ni Nuts on that game number 2. Ano kayang mangyayari dito? Ang tanong natin ay kung kaya bang pigilan ng hukbo ang ating mga Raiders sa pagkuha ng kanilang third or kahit third slot doon sa pag-skip ng play-ins. Dito na natin malalaman kung kaya nga ba gawin ng hukbo yun as we enter the land of dawn. In terms of the early game clear speed, no, sino bang nakakalamang sa isang Fredrin versus Baksha? Madaling sabihin yung Baksha. At actually, di ba nung game number 1, game 2, nagkaroon ng adjustment yung Minana. Meron pang isa pang adjustment. So double adjustment dito kay Demon kahit nag-impure rate. Guluhin dito ni Perks. At yun, nauuna parang at this point pagalingan na lang mauna yung dalawang junglers natin. Pagalingang mauna. At mukhang mauunang mag-flicker si Perxiva pero binalik pa rin. Alam din dito ng side ng RSG na nandun din si KZen and even Vayne, kaya hindi na rin nila tinuloy yung team fight. And grabe, naging respeto kay Vayne by the way dun sa kanyang performance kasi siya din iniikutan kanina ni Light. Doon sa may iba, well, doon naman kasi magsaspawn yung turtle para may poke-poke na agad. Pero may delay natin, more on pokes pa rin naman ang ating makikita from this players. Energy eruption para medyo may damage ang Bracer's Rat as well. Kamuntikan pa si Light. Talagang moment. Nakikita ko na yung combo ng Gord tsaka ng Fredrin, di ba? Para masushoot mo talaga yung bola kasi madaling mag-stun itong si KZen. KZen, 4v1 scenario. Hoy! Naku, napapaligiran na nila at that is very crucial para dito sa Minana Evos. Biglang balik. Laking bagay ng mga Impurage kasi pati si Nuts naka-Impurage na rin no? So talagang yung mga pokes, yung mga parang sabayan nila ng mga skills, biglang mababurst ka sa early game. And usually, no, ang binibuild ni Nuts dito sa kanyang Benedetta ay lethal ignition. But this time around, mukhang planado by the inch ang galawan ng RSG as they try to secure the first turtle. Balikan natin kung ano nangyari ng Game 2 na hirapan sila mag-secure ng kahit isang objective nung Game number 2. Ayun. Saan talaga pang check. Pwedeng i-reset. Kasi kaso, I think this benefits RSG kasi magle-level 5 si Demon kahit na mas maaga. Tapos magpo-4 din si Nat. So, I think that reset might have favored RSG than it is para sa Minana Evos. Pero makikita si Ako by the way doon sa may positioning na yon. At para nakabisa na rin ni Demon kahit kung sa tatayo para hindi ma-reset with the wall. Kaya naman may pagpasok dito mga players. Demon kahit nga makakasecure ng pagong habang yung Dragon ay uuwi at pabalik muna sa kanyang lane. Lamang di kasi na isang level dun si Demon Curtis. So, mga small things na gano'n na laki ng effect niya bigla. Tapos yun, wala isang kill lang na RSG pero 1k yung lead nila. Just because of those mini stuffs na biglang nagpa-pile up. Look at that. Forcing the flicker, I mean the retribution. Pero mukhang si Demon kahit pala ang kumuha ng orange buff na yon. So, napakaganda ngayon para sa side ng RSG. Even bottom lane, hindi na patatakasin pa or Vayne na kanila makukuha. Ang sakit, men! Ang sakit doon kasi yung again, Impure Rage, nagme-make sense. Tapos yung combo niya with Aqua, ang hirap tumakas doon, Petri, tapos hatak. Mas mukhang Heptasis ang unang ibibuild dito ng isang Benedetta ni Nuts. And this is a new Heptasis. No? Iba na yung recipe nito ngayon Iba na talaga. Iba rin ang gusto gawin dito ng side ng RSG. Merong bola doon si Haze. Pero napakagandang shadow stampede. Nuts is down sa may bottom lane. Teka lang, may solo kill pala sa baba na naganap. Wow! Napakagandang bawi mula kay Vayne. And this is something na hindi natin ine-expect. No, hindi pa pumetri yun, boy. Yes. Pero napatay din naman si KZen nung moment na yon. Hamang sa may bandang top lane, hindi pa rin tapos ang bakbakan dito para sa ating dalawang kupunan. Si Perxiva harangan, si Demon kahit not enough pa ang damage ni Sumpak. More on Outer-turret energy shield lang pala ang gusto kuhanin din ng RSG. Pumlato lang ng bahagya. 2,000 na lamang ng RSG Philippines. As 20 seconds from now, lalabas na rin ang second turtle of the game. Sino ba ang nakakalamang pag turtle fight? Kaya pa rin bang pumulat ng Minana Evos? I think pag nakakuha ng 7 si KZen, ayan, mukhang may chance Lalo na may Petri pa sila na Vayne.
They also have Haze. I think kaya. Kahit lugi sila ng 2K. And may Hunters. At sisimulan na nga nila. Electric final blow para kay Nats. Si Kaizen ang magiging target nila pero Kaizen nga talaga makakakuha dito na pagong. Habang si Percival medyo aaray. Si Nats nang galit bigla. Kaya naman makakakuha ng kill. Bane din ay mabibigyan. 2 patay para sa Minana pero sila din ang nakakuha ng turtle. Humiro na lang ang call ng Yes. RSG. 1K plus 1.5. Grabe. Hindi nakakaw pa. Oh man, napaka-efficient ng movements dito ng lahat ng members ng RSG. Sabihin natin, maganda yung pinakita namin na EVOS and it's the right decision na pumalag pa rin kasi kahit lugi sila ng 2K, maganda yung heroes at yung spells na meron sila to teamfight. However, dahil dun sa pag-zone out ni Kusei, hindi na combo ng Minana EVOS. Wala silang source of damage after nung first initiations dahil na-zone out si Sir Haze. And RSG took advantage of that. Magandang hero turn. Tapos, inactivate agad si Kusei. I'm sure nagulat yung Minana EVOS dun sa move ni Kusei na yun. Oo, kumbaga parang ginamit na nga rin. Hindi nga ginamit yung ulti. Oo. Talagang kinuha lang yung purple buff and RSG, kahit kanya-kanya sila, ay yung mga misyon ay klaro. Oh, alam nila na ikaw pupunta ka dun sa may purple buff, kailangan mo yung kuhanin. Ang laki ng lamang dito ni Kusei at RSG, laki talaga ng lead nila. At kakaibang raid na makikita natin dito sa may top lane naman. Talagang nginat nga ni Kusei yung top lane. Unti-unti nang lumiliit ang mapa ngayon ng Minana EVOS. At hindi rin makapwesto si Haze. Kailangan niya abangan si Perxiva para bigyan siya ng konting depensa. Dito na natin makikita yung weakness ng isang Gord na hindi siya pwedeng iwan mag-isa kapag may nasa harapang assassin. Kaya naman nagkaroon tayo ng konting reservations. That's why Novaria is good. Valentina, perfect sana. Final slash against Perxiva. Pero may flicker out naman na dito yung drop. Si Demon Knight. Pero may P3 pa si Vayne, so I don't think na magandang ilaban na for RSG. Oh, tsaka third turtle pa naman. Yep. Kumbaga parang the fact na sobrang lalim na ng RSG sa loob ng mapa ng Minana EVOS is not a good sight Yeah. if you are part of the hukbo. Oh, lalo na kahit kay Kaizen, di ba kanina sobrang kunat niya? Ay yung Fred rin na hindi nakapag-farm agad, now at 0-2-0. Mabilis Pwedeng ma-shred. invade. Carry pa yan. So mukhang i-invade na nga talaga ngayon ang RSG. May retry pa si Demon Knight. They're tempting. Etong si Kaizen, nandito. Nako, mukhang ginagawa din itong pain for RSG. Si Nats Exactly. nag-aabang lang doon sa gilid. Mukhang nakakuha naman ni Kaizen with his retribution. Yep. First kill retry. Mahirap talagang talunin yan. Trigger the back siya against the Fedrin. Nag-aabang na lang tayo lahat dito kung may papasok nga ba actually, wala. Pero ito na nga, conceal play galing kay Perxiva. Kusei hindi niya Gandang nahanap. stun ni Light. Napakagandang stun mula kay Light at mukhang makakatori pa ng isa. Pero naubusan na ng minions doon sa baba. Grabe, sakit na damage ni Kosei. Medyo mahirap to para kay kaya Perxiva na pumasok level 7. Actually, magle-level 8 pa lang. Matutunaw talaga sila dito sa carry. Kaya Wow! more objective lang naman. Habang sa Pipad again, Limera setup play na ginawa dito ang RSG. Si Perxiva mawawala ng buhay. Natin gonna be down. At ginamit na nga yung Nether Realm. Habang si Light dito kailangan mag-dash away. At yung Dragon, iba ay nandun na rin. Light is down. Meron Shadow Stampede. Kaizen! Dito kay Aqua, meron din dash out para sa kanila. At hindi na nga ata aabot pa pero gugulong si Demon Knight. Hahanapan pa ba? Hindi na. RSG able to secure 2 kills pero nagbayad din ng 2. I think yung only reason kung bakit nakuha sila 2 kills dahil sa mas lamang sila when it comes to the gold. Pero when it comes to execution, gotta comment Minana EVOS. Surely ganda na ginawa ni Light with that flicker. Pero nakita natin na may konting disconnect dun sa ilang mga spells ng RSG na una or na late. In fact, yung ulti doon ni Aqua, which is hindi naman kasalanan ni Aqua, na-stun din kasi siya dito. So makita natin, good Ayun. initiation coming out from Light. Kusei, good angle. Look at Nice Perks. counter mula doon kay Perks. And then, syempre, yung ginawa doon ni Vayne na Petri para eventually ay marundown dito yung mga members ng RSG. Kung parehas sila ng gold doon, nako, yung Minana EVOS for sure nakakuha pa ng more kills. But nevertheless, RSG, sila pa rin naman ang lamang. Yeah, and now Demon Knight with the Sky Guardian Helm
Mukhang tatagal na siya sa harapan mas lalo. Pero Kusei! Kusei, ginamit yung kanyang Purify. Sa ilalim ng Torre, bibigyan ba dito ng mga players na Minana? Sakto makukuha nila, pero dadating na rin dito mga Raiders. Di ba na ginawit na ako ang kanyang Dragon. Final slash sa ilalim ng Torre. Si Kaizen ay makakatakas pa rin. Demon Knight is here as well. Naku, si Vayne ata ang isusunod nila pero makakapag-leap pa naman. Hahabulin ito ni Aqua. Si Hayes nandun sa Genti pero bumalik na siya. Sabi niya, ako na, wag lang si Sir Hayes ko. At nandito na si Nats. Napakagandang Petrify. Sa lihip pa dito ng NetherRealm. Hinahabol ngayon ng mga players na Minana Evos. Si Kaizen medyo mapaparay. Patay sa kamay ni Demon Knight. Tatlo na lang na natitiling buhay para sa Minana Evos. RSG pwedeng kumuha ng Lord and this will be the first Lord of the game. Ito yung patience, yung dance doon ni Sumpak tsaka ni Nats. They're trying to outplay each other. In fact, na ilagan ni Sumpak kahit papaano yung unang talo doon ni Nats. But eventually si Nats, sinecure niya yung Petrify niya. Usually, di ba, Alecto sabay Petri. Pero nireserve niya lang kahit papaano. Hinintay niya talaga yung tamang moment. At nag-sort intent na lang with combination with the Petrify. Nakahuli pa rin na madaming members ng Minana Evos. That's RSG claiming more. Ang ganda rin yung timing ni Aqua at that moment. So nagising na din yung kanilang synergy. And this is gonna be really good for RSG. That's it. And for Vayne here, still a great game. One of the highest damage dealers inside Minana Evos. Meanwhile, for RSG, napakataas ng damage na binibigay din ni Nats. Kasabayan na rin ni Aqua at Kusei. Kumbaga, si Demon Knight at Light, alam nila na kailangan lang nilang set-upan ang kanilang mga kakampi. Oo, at saka ano dito, once na nakapag-set up, alam na rin parang activated na agad yung RSG once na may nakita silang pumasok. At isa sa mga pwedeng pumasok ngayon ay si Light na, by the way, ginamit niya na yung conceal para dito sa pwedeng set up play final slash. Wala nga lang tatamaan doon. Hinarangan ni Perxiba yung wall or naglagay siya ng wall para maharangan pero makakalusot pa rin. At successfully masisira dito yung Torre na Minana Evos sa may bottom lane. That's one inhibitor hurt down. Mukhang lulutuin ng RSG ang mid lane pati na rin ang top. Naghihintay pa rin sila ng isang malaking teamfight para sumubok pa. Pero meron naman silang tsansa na kumuha pa ng additional or lumikod dito si Nats. Entropy na gamit na nga rin! Nahatid pa nga dito si Sumpak. Wala na yung taga-free hit ng Minana Evos. Pero si Bale dito ay kailangan umalis muna habang RSG pipilitin na sumira ng Torre dito sa may bandang gitna. Wala nga lang minion wave. So Minana Evos kailangan lumipat ngayon sa may bandang itaas. 20 seconds bago lumabas si Sumpak. May wave pa sa mid lane at mukhang itutuloy lang ng RSG. Nahuli si Nats sa baba. Pero makakatakas din naman. That's 2 inhibitors down para sa side ng Hukbo. Tuloy-tuloy na pressure from RSG. Top lane masisira na rin. Madedepensahan ba ito ng Minana Evos? Tapatan na naman ng mga XP lane. Wow! So boom! Nats makakabawi dito kay Bane. Habang si Casey naman magiging target nila. Paulan ng buhay at hindi na makakasagot pa. Pero Hayes dito, may bitaw na damage at tatlo na lang or actually dalawa na lang ang natitira para sa Minana Evos. May wave clear pa naman sila pero sapat na ba to? Papasok pa dito si Nats at unti-unting free hit para dito sa ating laban. RSG Philippines! 2-1 victory para sa mga Raiders. Mukhang masaya ang kanilang community sa pagkita sa kanilang mga players tungo sa tagumpay. RSG Philippines with a beautiful game to end the series. Grabe mag-adjust dito si yung RSG. Ay, start yung RSG, yes. Tsaka after nung game na to, aabangan ko ulit yung next na laban na ni Bane at tsaka ni Nats. Oo nga eh. Maganda yung duelo. May first blood pero may balik naman si Nats. Nakabawi. And you said something about the adjustments. Sobrang commendable. Ito yung leadership na meron si Coach Panda at pati na rin yung coaching staff. Nag-impurage, bigla yung back siya just to answer yung ginagawa ng Minana Evos. And ito na nga, show sportsmanship mula sa Minana Evos at RSG Philippines. Tinanggal na rin ni Nats ang kanyang salamin. Talagang sinuot lang niya para doon sa isang Activated lang pala. Activated lang pala para sa Benedetta game na yon. And surely, may chance pa na magkita ito sa playoffs. Suot ng salamin sabay, my turn. My turn. Tagiyo. Hindi kasi gamit niya yun. Sa bagay. Then naka-ano siya. Ay, hindi ba? Naka-Ducati. Ducati. Palakpakan pa rin natin ang Hukbo sa kanilang pinakita sa seryeng ito. Welcome to the MPL para kay Vayne at pati na rin ang reintroduction ni Sumpak dito sa Season 13 of MPL. Excited ako makita ang sunod na 1v1 ni Nats at pati na rin ni Bane dito sa MPL.
And wow, makakausap na nga rin natin ang mga nanalo sa sering itong RSG Philippines. Ipasa na natin sa ating host, Mara Aquino and Hans Galeria. Ngayon na to. GG RSG, congratulations!